Tignan niyo po ito mga kababayan, ito pong desperado at pathetic na pinagagawa po ni Alan Peter Cayetano. Binabalik na naman po niya ang isyu ng Marcos at Aquino. In my opinion, pinag-aaway na naman po niya. Pakinggan po natin at atin pong bigyan ng reaksyon. Special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, 'di ba, yung grupo nila Kiko D nag-file sa ombudsman, so na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko diyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami diyan, 'di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo basta. So, ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So, don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato. So, file the cases. File the cases. Di ba? Mismong DILG nagsabi nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam. 'Di ba? So paano naging obstruction of justice? Ito po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Una po sa lahat, isang malaking kasinungalingan po yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na pinapalabas po niya na dinidiktahan or sumusunod po si Francis Kiko Aquino D kay PBBM. Hindi po dinidiktahan ni PBBM si Kiko Aquino D. Hindi po niya inuutusan ito para gawin ni Kiko D yung mga ginagawa niya. Si Kiko D po ay merong sariling pag-iisip at meron po siyang sariling paninindigan. In my opinion po kasi sa pagkakaunawa ko, pinapalabas po ni Tony Cayetano na inuutusan po ni PBBM si Francis Kiko Aquino D na gawin niya yung mga ginagawa niya. Hindi po totoo yan. By the way, kung hindi niyo po kilala si Kiko Aquino D, siya po ay apo ni Tita Cory. So, mga kababayan, yung pong ginagawa nito ni Cayetano ng mga DDS na ginagamit po, yan, sila Harry Roque, ginagamit sila Ninoy Aquino, yung nangyari kay Ninoy Aquino, binabalik na naman nila. Binabalik po nila ulit yung nakaraan dahil desperado na po sila. Kailangan po nila ulit pag-awayin ang Aquino at Marcos para po sila na naman po ang makabalik sa kapangyarihan. Ganyan po ang ginawa ni Duterte noong 2016. Nung panahon po ni President Pinoy Aquino, wala naman pong dilawan na eh. Wala na pong loyalist, wala pong DDS noon. Lahat po tayo pro-Philippines. Mga Pilipino tayo noon. Nagkakaisa tayong bumabatikos kay Pinoy noon. Nagkakaisa tayong nagagalit sa gobyerno noon. Wala pong tagapagtanggol si Pinoy noon kapag palpak po yung kanyang admin. Wala pong nagtatanggol sa kanya na dilawan. Lahat po tayo, kapag po tayo nakakita ng mali, binabatikos po natin siya. Wala pong nagtatanggol sa gobyerno noon. Lahat po tayo pro-Philippines. Galit sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pero ano pong nangyari nung naging presidente si Duterte? Ibinalik po niya yung kulay-kulay. Yung mga hindi nila kaalyado at hindi sumusuporta sa kanila, binansagan nilang NPA, adik at saka dilawan. At sila, yung mga sarili nila, tinawag nilang DDS, mga kababayan. Nagkawatak-watak tayo ng panahon ni Duterte. Wala pong ganyan nung panahon ni President Pinoy. Hindi po tayo watak-watak. Nagkakaisa tayo. Kapag tama ang ginagawa ng gobyerno, pinapasalamatan, pinupuri. Pero kapag merong mali at kapalpakan, binabatikos. Kawawa nga si Pinoy noon, walang nagtatanggol eh. Mapa-media, mapa-taong bayan, binabatikos siya. And ngayon, ibinabalik ulit ni PBBM yung ganung kultura. Yung kultura na nagkakaisa ang mga Pilipino, hindi kumakampi sa mali, no? Hindi watak-watak, at wala ng kulay. Yun po yung ginagawa ngayon. Pero ano pong ginagawa nito ni Alan Peter Cayetano at ng mga DDS? Nila Harry Roque at ng iba pa. Ibinabalik po yung issue ng Aquino at Marcos. Matagal na pong tapos yan. At ngayon po, ibang panahon na ito. Marami na pong nangyaring pagbabago sa lipunan. Pero sila, ibinabalik nila. Bakit? Dahil desperado po sila. Dahil desperado at nasusukol po sila at hindi po sila mananalo at hindi sila makakabalik kung hindi nila pagwawatak-watakin na naman ang mga Pilipino. Ngayon po kasi, ang nangyari po kasi ngayon,
pro-Philippines, pro-government, at mga DDS na lamang po. Yun na lang po ang hati. At yun po sana dapat ang mangyari. Pero kung yung mga DDS gusto nilang ihiwalay yung sarili nila, go ahead, wala na po tayong pakialam doon. Sila naman po yung mahilig ihiwalay ang Mindanao eh. Tayong mga pro-Philippines, pro-government, hindi po natin gustong ihiwalay ang Mindanao. Dahil gusto po natin nagkakaisa. Kaya nga po hindi po nagbabangayan si Mayor Leno Robredo at si PBBM, si Chris Aquino pumunta na sa Malacanang. Ngayon naman ito, si Cayetano, gagamitin pa si Francis Kiko Aquino D. Para ano? Para ipaalala sa mga Pilipino kung ano na naman po yung nangyari sa nakaraan. Huwag na po natin balikan yun mga kababayan. Masakit po eh. Pare-pareho po tayo nasasaktan. Mag-move forward po tayo para sa bansa natin. Hindi naman po natin kung ayaw nyo kalimutan yung nangyari sa nakaraan, okay lang po. Pero sa ngayon po kasi ang importante yung bansa po natin na itaguyod natin. Meron naman po tayong presidente na hindi naman po nagiging source ng pag-aaway-away nating mga Pilipino. Meron naman po tayong presidente na hindi naman po tayo sinasaktan. Hindi naman po sinasaktan ni PBBM yung damdamin natin mga Pilipino. Hindi po siya nagsasalita ng against sa ganitong kulay o sa ganyang kulay. Narinig nyo ba nagsalita si PBBM ng against sa yellow? Ng against kay Mayor Leno Robredo? Pero balikan nyo po si Duterte. Nung panahon ni Duterte, literal niyang sinasabi ang salitang dilawan. Yan. Si President Pinoy, kung siraan niya, yung mga kaalyado ni President Pinoy, kung bastosin niya, balahurain niya, siraan niya sa media at sa publiko, kaharap ng mga supporter niya na uto-uto at naniniwala. Di ba ganun si Duterte? Ganun niya tayo pinagwatak-watak. Hindi siya unifying president. Divisive siya yung kanyang leadership. On the other hand, si PBBM, narinig niyo ba siya nagsalita? Kahit sa mga DDS, kahit kay Duterte, hindi ko siya narinig nagsalita ng unprofessional or salita na masasaktan ng mga supporter ng mga Duterte. Siguro kung nagsalita man siya ng isang beses o dalawang beses dahil sumagot siya, but still professionally, para lamang tugunan or sagutin yung pambabastos or yung mga sinasabing masama ng Duterte laban sa kanya. Hindi tayo pinagwawatak-watak ng presidente, bagkos nakikita ko po ginagawa niya ang lahat para magkaisa po tayo. Ganon din po si Mayor Leni Robredo, hindi po siya gumagawa ng mga bagay or nagsasabi ng kahit ano na alam nyo na hindi makakatulong sa bansa natin, bagkos puro positive, encouraging, and appreciation ang ginagawa niya. Para po sa akin malaking bagay po yun eh. Para po tayo makaramdam na dapat po tayo nagtutulungan at inaangat ang bawat isa mga kababayan. Yung mga natitirang Aquino, wala naman po silang sinasabing hindi maganda sa mga Marcoses ngayon. Kaya alam nyo, wag po tayo magpadala sa mga kasinungalingan ng taong ito at ng kanyang kampo ng mga Duterte. Dahil ang goal po nila ay sakta na naman po tayo, pagwatak-watakin na naman po tayo para makabalik po sila sa posisyon. Divide and conquer po ang taktika ng Duterte camp nito nila Cayetano. Pag-aawayin ng Marcos at Aquino para sila po ang manalo. Ganyan po ang taktika ng China. Paghahati-hatiin tayo, pagwawatak-watakin tayo para po makuha nila yung gusto nila sa atin. Huwag po natin hayaang mangyari yan. Tayo po yung mga Pilipino, magkaisa po tayo. Huwag na po nating ibalik ang samaan ng loob. Nakikiusap po ako mga kababayan dahil ilang dekada na rin po ang nakalipas, matagal na pong wala yan. Sabi ko nga po, noong time ni President Pinoy, never siyang nagsalita ng kahit ano na negative about Marcoses. Wala po ako natatandaan and ganun din naman si PBBM. Kasi yun po yung tama eh. Hindi po nila iintindihan yung damdamin nila, yung emosyon nila o yung kanilang mga personal na hidwaan dahil sila po ay namumuno sa mga Pilipino. Hindi naman po sila namumuno para sa pamilya nila eh. Pero itong mga Duterte, mga Maka Duterte, in my opinion, puro pang personal na political interest lamang po ang inuuna, kaya pakikipag-away at pagwatak-watakin ang mga Pilipino ang kanilang inaatupag. Huwag na po tayong pumayag na mangyari yan mga kababayan. Huwag na po. Salamat po sa panonood.